first big break was when I was hired as a copywriter for a huge supplement company. Doon talaga naramdaman ko na big break ko na siya kasi inimbitahan na ako sa Singapore. Feeling ko talaga magbabago yung buhay namin the next year. And it did. Wala talaga sa utak ko yung freelancing. Gusto ko lang talaga kumita kasi sabi doon, pag nag-vlog daw, $10,000 daw. Napunta lang ako sa freelancing kasi may nakabasa ng vlog ko. Sabi niya, John, read your vlog, love it, and I think you're the perfect guy to write emails for us. Welcome to After Shift by Vein Philippines. I'm Leslie. And I'm Clarice. Our guest for today is the founder of the Freelance Movement Tribe, a community that empowers Filipino freelancers to achieve financial independence. Let us all welcome Sir John Pagulayan. No. Good afternoon then. Ayan, grabe. The John Pagulayan. The OG. One of the OG. I think people common misconception is OG na ako sa freelancing. But when I really started freelancing, ang alam ko marami ng may mga communities na before pa ako nakilala kasi I started freelancing 2012 ako nag-start. And when I got to know yung freelancing community dito sa Pinas, meron ng mga leaders ng communities doon. Para sa akin sila talaga yung mga OGs. Sila Marvin De Leon. Yeah. Mga artista. Siya yung sa mga OG si CJ Cajoles. Matagal na rin yan. Ayan, sir, meron din kasi question dito asking, what was your life like before freelancing and what initially attracted you to the world of online work? Yan. Isa sa mga tanong sa atin, sa mga OG na gaya ko sa'yo, isa yung sa mga legend. tinatanong, paano mo ba yung buhay niyo before ng Freelancing. Paano nag-push sa inyo na parang gusto ko lang mag-freelancing? Life before, sobrang parang masamang alaala. Mahirap yung buhay. Back then, when I started freelancing, mga nasa call center, I was working there, na-promote naman, awa ng Diyos, na-promote ako as a trainer. Pero it's not enough kapag may family ka, may ginagawa kang bahay. Meron akong ATM card. Tapos lagi siya nasa laan. 8 years ako nag-trainer, never kong nakita yung ATM. Kasi nakasanla siya, lagi ko lang siya kinukuha sa sanlaan. Withdraw. Pupunta ako sa sanlaan, tapos sila magbibigay sa akin na may bawas na. Kasi may bawas na sa kanila. May bawas na. Yun yung buhay back then. Tapos parang turning point was, kasi nga, pag nahulugan ako ng piso, hindi na ako makakauwi. Kasi ang allowance ko nun, mga 1,200 for 2 weeks. Ganon kasakto lang yun. Ganon kasakto. Ng budget. Dahil hindi ko maglakad, bisa naman sa akin, bibili lang ako ng isang yosi, piso lang yosi dati. So parang mali pa ako sa sarili ko na hindi lang ako maglakad. Tapos parang one time, yung sapatos ko, sobrang kuntun niya, lumabas na yung yung pao, ando na sa parang may putos na siya. Tawag nga nila dun mga kasama ko na 90 Air Max doon. Literal na Air Max yun. Tapos yung parang breaking point was, gusto kong bumili ng panibagong sapatos, pero hindi ko kaya. Yung parang, nalagay ka sa posisyon na, parang nakakaawa naman yun. Hindi naman ako nakaawa sa sarili ko, pero parang nakakaawa lang din. So, tanong ako sa ano bang mga pwedeng gawin para kumita ng additional. Ang goal ko nga lang nun, kumita ng additional 2,000 pesos per month. Bakit 2,000? Kasi pambili lang ng sapatos. Parang gano'n. Walang makapagsabi sa akin kasi hindi naman sikat yung freelance. Oo nga. So, ginawa ko, nag-type ako sa online. Hindi pa ako marunong gumamit ng Google nito. Nag-type ako, sabi ko doon, how to make money online. Doon ko nakita, ang dami palang ways para kumita online. Karamihan doon dati, scam kasi doon. Maraming mga tao. Oo nga. Tapos, hindi ko talaga gusto maging freelancer. Punta lang sa online, nakita ko doon, pwede palang kumita kapag gumawa ka ng sarili mong vlog. Oh, yes. So, yun yung una akong ginawa. Nag-vlog talaga ako. Inaral ko paano gumawa ng website, paano gumawa. Wala talaga sa utak ko yung freelancing. Gusto ko lang talaga kumita kasi sabi doon, pag nag-vlog daw, $10,000 daw. Oh, grabe. But in reality, Wala akong kinikita. Parang 30 cents lang yata yung kinita ko ng Google AdSense. 30 cents na ng dollar. Napunta lang ako sa freelancing kasi may nakabasa ng vlog ko. Sabi niya, John, read your vlog, love it, and I think you're the perfect guy to write emails for us.
Wow. Oh. From US? Ilang months ka nag-vlog, tapos biglang may sa'yo, reach out. Na almost a year. Oh my! Tapos hindi ka tumigil. Basta vlog ka lang ng vlog. Sabi mo nga na sa asawa ko, pag ito wala pa rin nangyari, may ganun, titigilan ko na to. Grabe. Nataon lang talaga na makulit talaga. Hindi sa kailangan mo rin ng tigas ng ulo. Yeah. And consistency. Yeah. Yeah, yun. So, kahit wala ka nakikitang pera, kahit wala ka nakikitang, kahit di mo nakikita sa bank account mo, basta naniniwala ka na, feeling ko kasi may mangyayari. Oh. Hindi ko lang ma-explain kung saan siya mangyayari. Yeah. Hindi ko ma-explain kung paano ko siya gagawin. Pero ramdam ko sa kaibuturan. Kaibuturan talaga. Sa loob-loob. Sa kaloob-loob In ng my pituka ko. core. Oh my God. Oo. Yeah. Ramdam ko talaga na things will change kapag tinuloy ko. Yeah. Hindi nga lang siya nangyari the way I thought it would happen. Kasi hindi ako naging sikat ng vlogger sayang. Yeah. Pero may I ask, ano yung mga topics po na ginagawa niyo? Ayun nga. Kasi hindi ako center agent. Di ako Pero parang medyo common na yung call center Oo. before. So parang, okay, sinasabi ko na lang, para hindi masayang yung effort. Isulat ko na lang kung paano ako nag-vlog. Okay, step by step ko kung paano ko kinuha yung domain. Okay. So yun yung ginawa ko. Parang tutorial, more on tutorial siya. Parang ganun. Parang, in a way, dinocument ko yung ginawa ko. Tapos nilagay ko lang para hindi ko rin makalimutan. Ang galing ah. So, parang walang pala. Parang, Ang na idea nun ah. Parang ginawa mo siyang diary na din. kasi wala na ako alam sa buhay. Grabe, for a year mo siya ginawa, tapos after a year, siya ka pa nang may nag-message. Diba? Pero more or less 9 to 10 months ako. Pero nung may nag-reach out na sa inyo dun sa vlog na yun, parang yun na ba yung start na finally comfortable na ako or still struggling? Okay. Kinuha nila ako sa email copywriter. So sabi ko, yes, kahit hindi ko talaga alam yung email copywriter. Yeah. So sabi nila, oy, fine. Ito yung kukunin namin. Ito nga pala yung sample ng mga emails na isusulat mo. Tapos pag nakita ko, sabi ko, anak ng Google. Hindi ko alam. Wala ako alam sa email copywriting, email marketing. So, nung pagkakita ko nun, sabi niya, do you think you can do that? Sabi ko, yes. Pero It's all about content. oo, sabi, feeling ko naman kaya ko naman. Ang agreement namin, so bayaran ako ng $12 per email. Akala ko din malaki At that time. until such time na na-realize ko, yung isang email, sinusulat ko rin naman pala siya ng 3 hours. Kasi hindi mo marunong. Di ba, inaaral mo pa siya. Kasi if admin siya, like for example, 8 hours, so parang di na masama. Eh, yun kasi parang, Per email siya. So, technically, lang lumalabas, parang pinabayaran nila ako ng $4 per hour. oh my God. Parang ganun. Pero kinuha ko pa rin. In fact, yung first $12 goal, sinakita ko sa asawa ko. Tapos sabi pa lang asawa ko, ano eh, kung ano nang ginagawa yun. Tapos ako tuwa ako, nag-happy dance na ako. First pera na pumasok sa account ko over the internet. Para sa akin, sobrang Fulfilling. Achievement. sobrang achievement. So, parang ang dami niyang na-break na belief Totoo. sa buhay ko na pwede pala gumawa ng pera ng ganito. So, doon lang nagsimula yung, sige, gagawin ko ito. Kakaranin yung ito. Pero totoo din siya no, na pag may passion ka on something and you think na mag-grow ka doon, hindi mo naisipin yung kung gaano kalaki yung income mo. I think kasi parang later on naman dadating na siya. When you know your worth, Yeah. na siguro and baka mostly may napatunayan ka na rin. But speaking of passion, ang passion ko lang talaga dati magkabera. Well, mostly naman siguro tayo na ako. Ako, like, yun yung pinaka-ayaw kong gawin sa buhay ko. Even if you ask all my classmates in high school and college, meron akong taga-sulat. Tawag nga nila sa akin, grabe, may sekretary ba ka? Ayaw ko kasi talaga magsulat. Napapagod ako. Kahit hanggang ngayon, ayaw ko pa rin magsulat. Nataon lang talaga na nung time na yun, sabi ko sa asawa ko, next year, ayaman na tayo. And then sabi niya, paano? Di ko alam. Basta, dyan ka lang. Wait ka lang. Nag-usap talaga kami nun. Tapos nagtataka siya kung saan ko kinukuha yung lakas ng loob. Feeling ko talaga magbabago yung buhay namin. The next year. And it did. Yun naman yung nakakatawa. Hindi ko nga alam saan ko gano'n. Pero but I'm really passionate about para makuha yung goal na yun na gagawin ko lahat. Para lang. Doing that move. Pero ano yung pinaka-struggle mo with doing copywriting? Back then, yung pinaka-struggle ko talaga was go out there and charge what I think the service is for. So that's number one. Pangalawa, I did not know how valuable exactly my service was. All I know was how to write copy. Hindi ko naman inaaral yung business actually ng mga clients ko. Hindi ko alam how important I was to their
their business. So, kasi nung nalaman ko, like, I was giving them pala $1 million revenue each. Hindi ko alam yun eh. What? Like, wala akong, $12? wala akong kaalaman. Tapos ang binabayad mo sa akin, $25 per email. So, you know what I mean? Like, medyo ano siya. Lugi. I think that's the problem. Most of them, di naman sa nilalahat ko, most of them don't really have an idea. Like, for example, if I ask ako, anong ginagawa? I mean, I'm social media manager. Anong ginagawa ko for clients? Social media. Minsan di nila maintindihan, ano bang tinatanong mo talaga? Hindi, bakit nila kinukuha social media? They're really getting it because they want more leads. Ba? Do they want more conversions? Paano mo ma-increase isang bagay na hindi mo naman alam? So para sa akin, more than the skill, importante din malaman mo yung business talaga as a whole. Para hindi ka naman ginagawang tinatake advantage din ng mga business owners na wala namang alam yan. Yung walang ng $10. Totoo naman, yeah. Diba? Masaya na yan. Totoo lang, masaya na kasi $10. Yeah. But yun nga once people go outside, kasi syempre, I'm pretty sure, VA ka ngayon, 5 years later, makakasalamuha mo mga VA na from other countries. Diba? Tapos lang mo lang ma-realize na, Diba, gano'n. diba, nakakababa ng confidence ko. Sa status. Kasi mostly talaga na nagpapababa ng confidence. Lalo sa Pilipinas, nakaka-big deal na undergrad ka, So, na wala kang pinagtapusan, yung parang gano'n. Pero ano siya yan, ganda nung sinabi ni Sir na kumbaga yung naniwala lang siya. Nung meron na talaga siyang nararamdaman na hindi niya alam kung ano yun. Akin talaga, nakapag-focus ako doon kasi wala akong iba. Ano pagpipilian? Kasi di naman uso dating social media manager. Nalaman ko nga na may email copywriter kasi may nag-message sa akin. Diba? So, 6 yun lang yung alam ko. Siya talaga yung naral ko for years. Literal na years talaga. Half a decade, siya lang yung naral ko. So, by the time na 5-10 years na ako doon, feeling kong wala na akong pakialam. So, ano yung tingin mo kino-consider mo na first big break mo? First big break was when I was hired as a copywriter for a huge supplement company. Doon talaga naramdaman ko na big break ko na siya kasi inimbitahan na ako sa Singapore. I remember the time na binook nila ako sa Marina Bay Sands. Wow, dun pa talaga. Ang problema nga, nung nag-usap kami, hindi ko nga alam kung ano yun. Akala ko, yung pupunta ako sa tabi-tabi ng hotel. Sabi niya, sa Marina Bay Sands, sa ang reaction ko, Okay. Yung actual. grabe ba? Ano po yung inspiration para makapag-focus po kayo sa email copywriting? Yeah. I think, di ba, pag-usapan niya natin to kanina, it's more about, hindi ko siya pinilit. Hindi nagkataon lang kasi na email copywriting, yun lang talaga yung alam ko during that time. Wala namang sikat na guru dati nagpapasikat ng social media. Feeling ko, I was lucky enough to pursue email copywriting simply because I don't know any better. Bala na kayo dyan. Dito lang ako sa para sa kasi yung skill kasi yan siya. The way ng pag-compound niya, hindi yung parang ganito eh. Parang ganito siya eh. Biglang gumagaling. Ang problema sa atin, we could not wait sa part na pataas. Like parang, hindi kailangan magaling na ako eh. Diba? Parang 6 months pa lang gusto nila parang. So we overestimate what we can achieve, but we totally underestimate naman where we're gonna be 3-5 years from now. Yun, hindi kasi ako marunong. In short, hindi ako marunong na iba. Kaya yun naman. Kaya wala akong choice. Talaga. Yeah. Siguro, you are more on brave to do things. Parang hindi ka scared. Yun, yung mukha. Yun. Kinaganda ko na guys. Hindi siguro, one of the best way to put it siguro is trying until you succeed. Wala namang mawawala sa'yo. Kahit ilang rejections pa yung katanggap mo, at least you've tried na, okay, this is not for me pala. May better pala. Kaya hindi to bigay sa akin. Natatakot akong magbigay ng advice na try until yung nuance din na kailan Hanggang kailangan mo na-try. Or, totoo ba talaga na pag hindi ka sumuko, talaga mangyayari talaga siya. Like, regardless. Parang gano'n. Parang walang assurance, parang gano'n pa. Oo, pero sa buhay mo naman, evidently, trying a lot of things. Ay, hindi ko lang ma-advise sa
Yeah. Sa iba Siguro tao, it okay. really depends on people's consistency kung gaano nila gusto yung goal nila. Pwede. Siguro kung inaano sila nila, oh, maybe it's not for you. Kasi hindi ka ganun ka, Wala silang passion sa pera. Sa pera yung talaga. pinaka-biggest motivation. Oo. I-highlight natin. Yun ang biggest motivation. Ngayon nila siguro na yung passion sa pera. I think naman lahat ng pumasok sa freelancing is yan yung, One of the yung goal nila. Kasi Yeah. nga, inaano nga tayo yung romanticize with 6-digit, Right. diba? Pero ito nga, like, yung iba gusto nila ng pera but they're not really passionate in getting it. Yeah. For us, sa Pilas, ang hirap tanggapin. Kasi yung normal na trabaho na hindi part-time, 15K lang, di ba? 12K. Tapos sabihin mo sa akin, laptop lang ako, 20K na yung, ang hirap i-reconcile sa utak natin. So, yun, feeling ko, isa rin sa mga nakakasagabal kung bakit wala tayo na lakas ng loob ay tuloy yung mga bagay-bagay. Kasi parang, the moment na we see na parang wala siyang pinupuntahan, automatic isip na, bakit naman talaga Hindi naman talaga totoo na pwede mong Yun pinigyan. nga eh. Dahil na rin sa akin nalakan natin sa Pilipinas. Yung culture, yung nangyayari, Sobra. yung status na mga bawat empleyado na naranasan, di ba? Talagang, yun din ang maiisip. Kaya mahirap siyang i-absorb kung hindi mo iintindihin talaga. Pero very timely yung natin ngayon, mga Wonder Wheelies, yung usapan natin ngayon. Kasi mga aspiring po yung nanonood sa atin ngayon. Mga beginners. Ako, wag na. Yun. Kumbaga, from hearing it from someone na nanggaling sa ganito, nakakaling sa ganyan, talagang sobrang timely ng topic natin. And from that, tanongin ko na rin po about the freelance movement, right? So, sobrang kilala po ng group na ito, ng community na ito. So, what led you to create this community and how has the community grown and evolved over the years? One of the biggest misconception was that I created it. Ganito kasi totoong nangyayari dyan. Di ba hindi ko alam na yung mga communities na pala dito sa... So when I found out na may mga communities, hindi pala nung when I found out, ang nangyari is nahanap ako ng mga may-ari ng mga communities. Parang nakita nila na, may Pinoy pala sa US na iba yung ginagawa. Tapos siya doon. So yung mga kumukontak sa akin, hindi ko alam mga guru pala dito sa Pinas. Wow. So ginawa nila, meron silang mga meet-up, ini-invite nila ako. So ako naman, okay, kasi gusto ko rin naman makita na yung community ng freelancers pala dito sa Pinas. So doon pumunta na ako, and then parang may part doon na introduce yourself, tapos kung ano ginagawa mo, gano'n. Tapos parang naging usapan doon yung sa mga ginagawa. And nung nasa unahan na ako, bigla akong sinabihan ni Marvin. Tapos ako naman, si Tangal, sinabi ko sa you really thought na yung ginagawa ko was normal. Kasi wala nga akong idea. So, pagkasabi ko, lahat talaga yung mga tao, nagulat sila. Sakala ko parang nagtatawa nila yung ko. Kasi yung pala, pagkatapos nun, naglapitan sila sa akin. So, tinanong na akong paano yung ginagawa. Sa ako naman, sige, sandali lang, isa-isa muna. Ganito na lang, libre ko kayo. Tapos, doon, sabihin ko sa inyo lahat kung paano ba. Like, walang bayad, walang babayad sa akin. Kwento ko lang. Lahat ng tanong yung sasagutin ko basta from start to finish. So yun, akala nga nila nag-networking ako. Kasi usually yun yung aya eh. Hindi ka natabi, gano'n. Kasi siguro may mga 19 na tao doon. Wow, grabe. Oo, nalugi ako kasi binigyan ko sila ng mga kape, di ba? Naglabas bigla sa student. So actually, open-minded. Sobrang dami nila, nakakuha kami ng planner, gano'n. Grabe. Kasi mga December, ayaw ko pala hindi ba? mga December, Planner pala. binigyan namin sa Mundis, in fairness na. Yun. So ayun, ang tanong sila for 4 hours. So, sabi ko na lang sa kanila, i-record nila lang. Hindi ko na ulitin doon. Tapos ni-record nila. So akala ko talaga wala na magtatanong. Kasi nga, na-record na nila. Sabi ko, pag may nagtanong, bigay nyo lang yan. So si Mamo, sa mga freelancer, mga OG, yung talagang mga OG na freelancer. Si Mamo Liberty, pinost niya sa vlog niya yung recording. So ang nangyari ngayon, maraming nakaranig nun. Maraming nagtanong sa akin ngayon. So parang mas marami nang nakakilala sa akin. So the tribe really started na pinipilit nila ang gumawa ng program. Pero ayo. So ang ginawa nila, sila, yung isa gumawa ng website ko, yung isa isa lang. Voluntary. Oo, Sama-sama. sama sila. Yung mga skills nila, ginamit nila para buuin yung
Tapos ang gusto kasi nila mangyari, wala kang gagawin. Tipo, magsaseta ka na lang dito. Sinatap na namin. So, sineto na namin lahat. Magsaseta ka na lang dito. Doon talaga siya Nag-start. na buo. Kumbaga, hindi ko siya like, tara buo tayo ng tribe. It's more of, Your initiative. Oo na, andito, ano gagawin natin? Andito na ito eh. Mm. Parang gano'n sila, buo talaga siya ng gano'n. Oo. Yun. Di nyo, pakala kasi iba parang, kasi mahirap sadyain yung mga ganitong bagay. So, parang na magkaroon nakikita yung ibang tao na it's really something na people really rally to make it happen. And I think one of the reasons why is back then, wala namang kasi. Like, for example, no one really teaches how to really charge monthly a premium. Kumbaga parang hingi tips na. May kilala ko na marunong sa Oo, ito. parang wala rin magawa. Dati kasi the path was only to apply. Sabi all this time, iniisip ko, gumawa si Sir ng grupo. Tapos, dumami sila Yung, na sa yung free group, ginawa ko na lang yun. Nung meron ng tribe. Nung Nag-uuna sa mga free group para may paglagyan yung mga Oo. Para natin, minions, ano? yung mga tao. Ito yung page. Kaya lang naman siya ginawa kasi para hindi ako makulitan sa pagsagot ng mga inquiries. So, kumbaga, FAQs. so technically, hindi ako gumawa ng page para sumikat. Gumawa ako ng page para mawalan ako ng trabaho. Parang gano'n talaga siya. Huwag niyo na akong kulitin. You know what, that's a weird part. So, di ba nabuo na yung tribes, nag-webinar ako. Walang product nun kasi walang binibentang product. 3 hours na webinar yata yun. So, ginawa ko siya, binigay ko na lahat. Pati yung proposal. The weird part is that the more na binibigay ko lahat, the more people are trying to paturo naman. Binigay ko na eh. Ayan eh. Ano, mumuyain ko pa. Subot sa ito. For some reason, parang feeling nila na in 10 3 hours ito yung binigay ko. Marami pa akong tinatago. Grabe, no? Tapos sobrang office ko naman talaga. Sasabi mo na talaga. Yan na talaga. I promise you, like, if sabihin sa akin yan to do the tribe again, to build it again, I don't think I could. I could do it, could build it the way I could build it, yes, but not to the extent na hinabot. Yeah. Kasi tao talaga yung Grabe, no? mix. Nakaka-amaze. Nagsama-sama talaga sila. Wala ka na magawa eh. Oo. Sabi na gumagawa ng sa website, masisigalan kita to. Grabe, no? Alam mo yung parang feeling ko, dumi-dumi kayo. Parang feeling ko parang style lang. Gano'n. Sorry. Tapos sisigatin nyo. In what way? Tapos nag-book pa sila ng ganito. Kasi pang-ads daw. Oo. Saka to, sila gastos nila. Lahat. Oo. Grabe, no? Pumunta na lang kami doon. Tapos ito yung script. Wow, may mga ganun I think it also goes to show that kasi like when people know na genuine ka rin when it comes to actually just helping ng walang asking anything in Hindi nga sila nakikiwagaan eh. Kasi after ng 4 hours kami sa Starbucks, diba? wala na. Tapos sabi ko, tara, wala tayo. Wala ko promote. Hindi ko promote ko. Alam niyo na natin. Parang nagkakaroon siya ng disconnect sa atin. Kasi usually, di ba, when people do that, Siyempre, may benefit may for you. something. Ganon. As a leader of freelancing space, baka may tips ka with people struggling to find their success for now? Kasi nga, parang 20 years back. when people talk about success, like what do they actually mean? Kasi more or less when people talk about success, so lang yung gayahin ko lang nakuha. Dictionary definition is achievement of an aim or a purpose. So kung in-aim mo na maging magaling na ina, naabot mo yun, successful na. Kung in-aim mo na kumita ng 20k pesos per month, kaano man yung kalit, kung yun yung in-aim mo, nakuha mo, success eh. So para sa akin, a successful na tao is nakuha mo kung ano yung in-aim Yes. mo. So, it doesn't matter how small, how big. Oh, ayan. Speaking of success, itanong ko na lang din po. Yung doon sa naging definition niyo po sa success, paano po kayo nabago nun, nung definition na yun, nung simula po kayo? Feeling ko talaga, tuloy ako every week. Successful na. ako. Galing akong Bicol. Akala ko, ang mabibili ko lang talaga bisikleta. Nung napunta ako na Manila, na-promote akong trader, makakabili naman pala ako ng motor. Tapos, para sa akin, okay na siya. Like, hindi naman ako naghahangad ng mas malaki ba. Siguro na-train din kasi ako ng society not to expect. Kasi meron tayong parang be happy with what you have. Parang pandal. There's that. Nung lumalaki kasi ako, parang, okay, ito, nasa taga-probinsya ka. Hindi ka nang gagalingan mag-English.
tapos hindi ka pag-graduate. Para sa akin, okay, hanggang dito ka lang. Hindi naman sa minamaliit mo yung sarili mo, pero kumbaga, practically speaking, nga, feeling ko, dito lang ako. Nakuha ko na ngayon na, okay, success is more of being able to achieve the things that I aim for. Doesn't matter how big it is. If I wanted to be a good father, nakuha ko yun, then that's success na. Right. So parang sa akin, naging mas achievable yung success. Kumbaga, hindi na ako nagtataka ngayon kung successful ba ako o hindi. Basta alam ko, lahat ng in-aim ako. Yeah. So, yung sabihin para sa akin, successful ako. So, how do you balance yung personal life, and then business, and then, syempre, may community ka na napilitan lang. Hindi naman ako pilitan. Joke lang. Grabe na talaga. Sa totoo lang, alam lang sa ako, like, I'm not really a fan of balance. I'm all for game balance. Feeling nila pinagkakasya ko lahat na Bagay sa isang bagay sa araw. Gigising ako nun ng maaga, isa 8, 9. Tapos hanggang alas 5 yun ng umaga kinabukas. Imbalance talaga siya. Like, kumbaga, kung hindi ko ba matutukan yung family ng Sabado, at the very least, ito pang trends na. Yeah. Ano na lang po yung madalas yung naririnig na misconception about freelancing and paano nyo siya na-address kung may marinig man kayo ng mga Para sa akin, kailangan natin ma-identify yung dalawang yun. Pero kung hindi, yung work from home, mag-expect ng freelancing na result. And yung freelancing, mag-expect ng work from home na stability. Para ako sa mga empleyado. But you have to know na employee. Ang problema kasi, yung freelancers, they act like work from home people na hindi naghahanap ng clients. Kasi nga, employee nga sila eh. So, kasi kailangan mo maghanap ng clients sa freelancer eh. So, medyo mahirap siyang ipaliwanag. Now, another thing is, anong skill yung malaking bayan? Ang problema kasi is, ngayon, naging skill-focused tuloy tayo mga Pinoy na minamaliit nila ngayon yung ibang VA. Not knowing na kahit pag AI developer, kahit mag-ganon ka, if you do not know how much value your skill actually contributes sa business, babarating ka talaga maging mga kliyente. Stop focusing on the skill so much. But instead, learn one skill, go ahead, and then figure out how does that skill actually translate it to helping yung business. Di ba lang kung namaliit na ba kayo kasi social media yung ginagawa? Naku, oo. Diba? Baka siya sasabihin, social media. Scroll ka lang dyan. Oo, scroll, post lang. Hindi nila alam 1 month in you. Social media. But yun nga like, kailangan nilang maintindihan na social media plays a really pivotal part when it comes to To the the business. Diba kailangan niya ng branding, exposure, awareness, and all that. Also sales. Yeah, exactly. Part Sales. na yun. So, pero yeah, the only thing of it as post lang. Treat each skill as kung ano lang yung ginagawa, not the value that it provides. So, para sa akin, sobrang laking misconception yan na kailangan nating tigilan. Hindi pa kasi may skill na social media na. Pero dahil hindi sila makapag-charge ng malaki, naghahanap ng panibagong skill. Ako ito si John, idol ko ito eh. Nag-i-email. Mag-email din kaya ako. Tapos sisisikin ako. Pag ganun pa rin yung... Sasabihin pa na scam ka. Pero naman tayo na skill pa sa akin ito. Diba, hindi nila naintindihan na how it actually translates. And nakakaawa in a way yung mga gumagastos talaga to buy courses, to be certified. Di ba, ginagastos nila yun? Tapos, hindi nila magagamit. Yun nga. And di nila masyadong in-expound yung learnings nila dun sa course. Kasi yung tingin nila pag may certificate sila, parang yun yung ticket nila to applications. Pero ito nga, sobrang agree ako dun sinabi mo. At the same time, since status-oriented yata, kailangan din nila ng certificate para magkaroon ng confidence. Yeah. Alam mo yung, kahit wala ka naman talagang alam, pero may certificate ka, paglalaban ko na. So, kumbaga parang lesser of evils na lang na, sige na, bigyan mo ng certificate para ganahan siya naman. Actually, ganun yung nangyayari. Kasi meron kami weekly free webinar. So, ang napapansin kasi namin is mostly ng audience na for the sake of certificate mo, start pa lang ng webinar, nasan po yung or fill out for certificate. Ang gusto talaga namin is to educate, sana absorb nyo. Kasi, not
all, hindi naman namin sinasabi kami lang nagbibigay ng free webinar. Pero syempre, di ba, you're lucky enough to get True. free education. With free Na certificate. mag-aaral ka na lang, makikinig ka na lang. But then, yun nga lang, sadly, most of them, di nila ina-absorb. Ang ano lang na talaga nila, yung ticket nila is to get certificate. Hindi naman sinisisi mo sila, but Yes. mali lang yung focus. Like, we cannot blame them kasi that's the society that we that we live in. Di ba? Kailangan dami nag-aaral ngayon. Wala lang akong papasok sa konti kasi may Yes. diploma yung habol. Oo, yun. So, same lang din. Mm. Para sa akin, wala namang problema sa pag-aaral. Like, but you have to approach it in a different way na okay, nag-aaral ako kasi ito yung gusto kong makuha. Hindi na yung nag-aaral ako para for For the diploma. Or nag-aaral ako para yumaman. Kasi never pa actually nangyari na yumaman ka lang dahil nag-aaral. Wala na talaga. So, Yeah. speaking of nabanggit nyo kanina po yung AI na Hindi yun ang pangkit nun. Wala na walang siya sa akin. since you're in copywriting, no, sobrang sikat kasi nitong tool na to, which is the ChatGPT. Anong masasabi niyo po doon? Ako ba, personally, I love it. Sobra. I love AI. I love how it makes my job Easier. easier. I guess yung fear kasi of most people is they're gonna be replaced with a lot of people kasi okay, social media ha. Ngayon meron ng ChatGPT, meron ng tagagawa ng post, meron pang magpo-post. So din yun yung doon nagsisimula yung takot. But personally kasi para sa akin, I'm not being paid simply because of the emails that I write. Anyone can write emails. In fact, I would even say na sobrang daming mas magaling na email operator sa dito sa Pinas. And I'm not ashamed to say that. Binabayaran ako sa pag-iisip, anong gagawin namin sa email para kumita siya. So I've been trying ChatGPT out and other AI. Up until now, hindi nila kayang mag-strategize to the extent that we can. Yeah. The output is the most important. Yeah. And when it comes to the output, yung ChatGPT, wala siya binatap. Talagang, With the human. di ba, with the human, talagang, Talagang kaya mo. oo, yun, the way na magplano yung tao, sobrang layo sa plano ng robot. Ayan po, kaya from there, thank you so much po, Sir John, for accepting our invite dito sa After Shift. And sa mga nanonood, thank you so much for watching this episode. Talagang marami tayong natutunan from the OG, from the legend, from the GOAT. Sobrang thank you po, Sir John. I'm Blessy. I'm Clarice. And I'm John. And this is After Shift by Vain Philippines. Thank you.